Happy New Year! Welcome back to my vlog! For today's video, dahil today is January 1st ng taon 2021, ang aking first video ay 10 facts about me under the snowfalls! Hindi kami makagala ngayon kasi tingnan nyo naman, kahit yung sasakay namin hindi makagalaw dahil maraming snow! So, for today's video, magbibigay ako ng 10 katotohanan tungkol sa akin kung gusto nyo lang din namang malaman. But before that, mag-intro muna tayo! Check. Before I met you, everything was black and white. Now it's so different. Now it seems alright. Before I met you. Welcome back! So today is January 1st, 2021, the first day of the year. At dahil hindi kami makagala, naisipan ko mag-vlog ng 10 facts about me with the twist under the snowfalls. So kakayanin ko kaya yung lamig dito sa labas. Energetic! Syempre 2021 na! Let's start first. My name is Michelle Gonzalez Tubieros. That was my maiden name, or yan yung pangalan ko nung ipinanganak ako. And then, second is my Asano family name. That was my husband family name. Yes, I'm married to a Japanese Mitsuru Asano. And third, my birthday is April 14, 1988. So, kung ilang taon na ako, ikaw na balang mag-compute na. Kasi ang lamig na, para yung utak ko nagpo-frozen. Charot! Okay? Let it snow, let it snow, let it snow. Okay, fourth ba? So fourth, my hometown is Tangalan, Aklan. Doon ako pinanganak sa Dapdap, Tangalan, Aklan. Yun yung town ng aking father. My mom is from Bacolod, from Kamingawan, Kabangkalan. So I'm half Aklanon and half Ilongga. So yan, pinanganak ako sa Dapdap, Tangalan, Aklan. Then the day after ng graduation ko ng elementary, pumunta ako ng Maynila para mag-aral ng high school, university, magtrabaho, hanggang makapangasawa ako. Okay! Number 5, dialect. My first dialect or mother tongue is syempre Aklanon and then Tagalog. So kaya ko magsalita ng fluent na Aklanon and Tagalog. Then third is Ilonggo. Kabaluman ko pero jutay lang gid. So yeah. Number 4 is English. I'm not that really good at English. So charot! My English level is just elementary level, you know. The reason why I spoke English in my previous vlog because my husband and I communicate through English. Kasi hindi naman siya marunong mag-Tagalog, and then I'm not that really good in speaking Japanese. So yun. So pagpasensya niyo na yung mga previous vlog ko na mali-mali yung mga English ko. Grammatically wrong talaga yun, which is I know. Pero wala eh. I think the most important thing is we can communicate and understand each other. So no hate, just love! So number 5 is Japanese. I'm so Japanese. Watashi benkyu desu. Yun, nag-aaral ako ng Japanese pero ang hirap talaga. Nihongo wa muskashi honto ni. So yun, ang unang salita ay, ang unang sentence or phrase na natutunan ko sa Japanese except from Ohio, yung from Ohio, konnichiwa, yung mga ganyan, yung introduce yourself. So kanina to. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Asano Michelle desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ganon! Tapos puro bow. Yon. Kaya dati mahilig akong manood ng mga K-drama. Pero ngayon hindi na talaga at all. Kasi nga nag-aaral nga ako ng Japanese. So mostly pinapanood ko ng mga J-drama. Ganon. Tapos English. Pero yun, hanggat maaari, I'm avoiding some, you know, yung mga Thailander. Ganon. Pero ang dami talaga magagandang ganon eh. Kasi lang, yun nga, kailangan kong matutong mag-Japanese. Kasi nandito nga ako sa Japan. Okay! So yeah. 6, my height is 5 feet. So, dati, akala ko matangkad na ako kasi yung mga kasama ko, pinsan ko, mga ate ko, mama ko, yung mga tita ko, maliliit lang sila. So, akala ko, ang tangkad ko na, 6-footer na ako, gano'n. Pero I realized na, malit lang pala ako. So, gano'n. So, yun, I'm 5 feet. My weight is 43 to 45 kilograms. Hindi yun, bababa ng 43, hindi siya tataas ng 45. Mag-45.9 pero never mag-46. Hindi ko nga din alam eh. Alam mo yon, yung kain ako ng kanin. I love rice. So siguro kung kaya kong kumain ng 4 cups ng rice, tsaka tirador ako ng kaning lamig. Pero hindi ko talaga alam kung bakit ako hindi tumataba. Akala nilang mataba ako. Well. 5 ang aking suot. 1, 2,
O, di ba? So, kasi syempre, sobrang lamig. Yan, kaya akala nyo matawa ako. Okay? Ang lit lang talaga ng aking brazo. So, yan. 9 learning bicycle at age of 22, 23, ganon. So, yun, natuto akong mag-bike nung mga ganong age na ako. And, nag-work ako sa bike shop, Mall of Asia, na dun ko nakilala yung husband ko. Pero, hindi talaga ako natuto mag-bike. Marunong ako, pero yung hirap ako talagang bumalanse or madaling mapagod yung tuhod ko. Yung talampakan ko, grabe, nagpo-frozen na po talaga siya. Okay, isa na lang. So, yun. Hindi ko alam, pero baka nahirapan akong bumalanse or dahil lang sa tuhod ko. So, yun. And number 10, last but not the least, natuto ako maglakad when I was 3 years old. Yes! So, mostly yung iba or halos lahat, majority, natuto silang maglakad or yung, alam niyo yun, yung tumayo sa sarili nilang mga paa nung mga 5 months old sila, 1 year old, naglalakad na sila. Pero ako, according to my parents, sa mga kapitbahay namin, natuto ako maglakad ng ako na talaga, yung pinabayaan na talaga ako when I was 3 years old. Sabi ng mama ko noon, as may mga picture din ako nakikita, nilalagay ako ni mama dun sa may timba pag naglalabas siya, ganun, kasi ang bahay namin dati parang kubo-kubo lang siya sa probinsya. Nilalagay niya ako dun sa timba para bumalanse lang ako dun. Pero talagang natutumba ako pag hinayaan mo lang yung wala akong makakapita. And then, merong mag-asawa na nagbakasyon dun sa amin, hinilot-hilot lang nila yung paa ko. And then yun, thank God, it's a miracle, nakapaglakad ako. Kasi yun, mula noon, gala na ako, diba? Sinong mag-aakala na nakarating ako ng Japan? Diba? So, yun. I'm so thankful and blessed na, yun, diba? Hindi ko akalain na ganon. Siguro, I have a purpose in life and, yun. Ang lamig niya po talaga sobra. Siguro, yun din yung reason kung bakit hindi ako makapagbalanse ng bike or sumasakit yung tuhod ko dahil may history nga ako ng ganon. And then, my father was a PWD. And meron siya kasing polio, yung paa niya, isang paa niya maliit, ganyan. Tapos yung pag naglakad siya, so hindi niya na kailangan magsaklay, pero yung pag naglakad siya, ika-ika siya, ganon. And yon, siguro yun din. Pero sa buhay, kaya ko namang bumalanse. Oh, boom, panes! So yun, medyo malamig na po talaga siya. Hindi ko alam kung ilang minuto na ba ako dito. And kaya mabilis akong magsalita, pero usually mabilis talaga ako magsalita. Yun din yung fact sa akin. Ang super daldal ko po talaga at hindi ako naubusan ng kwento. Pero may times din naman na, alam niyo yun, yung tahimik lang din ako. So that's all for today and that's all for now. Medyo malamig na po dito sa labas at nag-frozen na po yung aking paa. At dahil ginusto ko rin naman to, itong challenge na to, facts about me under the snowfall. Ganyan. So I hope and I wish everyone a blessed and a safe new year. Okay, thank you for watching at kung gusto nyo pa ng part 2, please comment down below sa gusto nyo pang malaman tungkol sa akin para magkaroon tayo ng part 2 ng 10 facts about me. Pero wag naman sanang under the snowfall. Pwedeng under the rain, yung mga ganon. Okay, pero this snowfall hanggang February pa to. So, February, March, mga ganon pa. So, sana cherry blossom naman yung under the cherry blossom. Okay, so again, thank you again for watching. And before I end this video, I want to shout out again my nieces, Katrina and Christina, my nephew, John Javier, and my beautiful friend, Mark Vincent Gamora. Please subscribe to their channel also. And please subscribe to my channel. And don't forget to click like, comment, and share, and subscribe to my channel. Jamatane, Katskutane. Bye-bye! Happy New Year! Lagyan natin to ng 2021. Paano ba? Sandali. Ba't ito dapat? Alam nyo, ginawa ko lang din tong bench na to, yung kuha na to dito pag summer kasi ang ganda dito, ito cherry blossom to, tapos yung lilim niya, so ang sarap niyang tambayan, ganyan. Okay! Jamatane, sobrang lamig!